Tay, bakit po kayo nandito? Hindi man lang kayo nagsabi bago pumunta. Buntis ka na, pero hindi mo man lang maisipang bisitahin kami ng nanay mo. Kasi po hindi ko pa naipaliliwanag sa kanya ng maayos. Humanap ka ng oras para sabihin sa kanya sa mga susunod na araw, isama mo siya sa bahay at sabay-sabay tayong kumain. Pero po, masyadong bongga ang pagdating nyo. Hindi ba't napag-usapan nating itatago muna natin kay Shubay para hindi siya ma-pressure? Sige, naiintindihan ko. Hindi ka ba inaaway ng lalaking iyon? Hindi po. Napakabuti po ni Shubay sa akin. Ako po, dahil buntis ako ngayon, kapag naisilang ko na ang bata, tsaka ko sasabihin sa kanya na ako ang namumuno ng North Group. Sige, basta nakapag-isip ka na nang mabuti, hanapin mo si Joe kapag may kailangan ka. Kami ng nanay mo, sa mga panahong ito, ay kailangang mag-abroad. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Siguradong matutuwa si Shubay kapag nalaman niyang buntis ako. Hello, Shubay. Nandyan ka ba sa studio? Oo, bakit? Ruoxy, may kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang na umuwi ka ng maaga mamayang gabi. May magandang balita ako na sasabihin sa iyo. Sige po, may kailangan lang akong tapusin. Ibababa ko na ang tawag. Shubay, kailan mo sasabihin sa asawa mo? Ayoko na ng palihim na ganito. Maghintay muna tayo. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ano pa ang hihintayin? Nung nandoon tayo sa kama, nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng sariling pamilya. Pero ngayon, hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Ituloy na natin ito. Ruoxy, habang buhay kitang, hindi pababayaan. Jiang Shubay, ang sinasabi mong hindi pagpapabaya ay ang makipagsama sa ibang babae? Jiang Shubay, nandidiri ako sa'yo. Hindi pa ako nakakapasok, ay naririnig ko na ang ingay mo. Ano bang ipinagpuputok ng butsi mo? Jiang Shubay, ano ang ginawa mo ngayong araw? Ano ang ginawa mo ngayong araw? Ako. Ano pa nga ba ang gagawin ko? Siyempre, nagpinta ako. Nagpinta? Oo, Kasama mo si Suzixia sa painting room. Kailangan ko pa bang sabihin ito ng mas malinaw? isa akong pintor at sekretary ko siya. Ano pa ba ang gagawin namin? Sure, Ruoxy. Huwag mo namang isiping madumi ang ibang tao, pwede ba? Ruoxy.
Yubay, biglang nawalan ng kuryente sa amin. Natatakot talaga ako. Pwede mo ba akong samahan dito? Shasha, huwag kang aalis dyan at maghintay ka lang. Pupunta na ako agad. Magpunta ka mag-isa sa ospital. Bibisitahin kita bukas. Jiang Subay, hindi ka karapat-dapat na maging ama ng anak ko. Sure, Woxy. Mahirap talagang mapag-isa sa kwarto gabi-gabi, di ba? Hindi tulad ko, lagi kong napapasaya si Jiang Shubay. Mga makasalanang tao, talagang wala kayong hiya. Anak, ang isang lalaking nagtaksil sa asawa at nakiapid sa iba ay hindi kailanman karapat-dapat maging ama mo. Mula ngayon, sasama ka sa mama mo at mamumuhay tayo ng maayos. Ibibigay ni mama ang lahat ng pinakamabuti para sa iyo. Hello, Yizhou. Tulungan mo akong maghanap ng pinakamagaling na abogado at gumawa ng isang divorce agreement. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Lumayas ka. Bahay ko ito. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sure, Woxy? Nakikita mo ako pero kalmado ka pa rin. Mas matiisin ka pa sa aso. Talagang kabit ka nga. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sinasabi ko sa'yo, hanggat hindi pa ako nakikipag-divorce, mananatili kang walang kuwentang kabit. Sure, Woxy, hindi magtatagal ang pagyayabang mo. Makikipag-divorce na si Shubay sa iyo para pakasalan ako. May ilang mga bagay na hindi mo pa alam, di ba? Sa kama nyo, sa sofa na ito, kahit saan sa bahay nyo ay may mga bakas namin ni Shubay. Habang ikaw, Jiang Shubay, gaano nakatagal mula noong hinawakan ka niya? Kung naintindihan mo na, lumayo ka na mula sa tabi ni Shubay. Wala kang kuwentang babae, hindi mo man lang maitali ang sarili mong asawa. Binabalaan kita. Lumayas ka na ngayon din. Gusto mong gamitin ang bata para makuha si Shubay? Nagpapantasya ka lang. Layas. Sino ka? Anong gagawin mo? Wala naman. Mayroon lang kaming hindi dapat nandito natatapusin. Hindi. Kiusap ko sa'yo. Pakawalan mo ang anak ko. Ibibigay ko ang kahit ano, basta't pakawalan mo lang ang anak ko. Pakiusap ko sa'yo. Walang silbi ang mga sinasabi mo sa akin dahil may bilin na sa akin na dapat ang anak mo ay mawala na. Hindi. 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 Hindi.
Pakiusap ko sa iyo. Parang awa mo na. Tingnan mo, kumalat na sa kung saan-saan ang dumi. Kailangan ko pang maghanap ng maglilinis nito. Wala akong hihilingin. Wala talaga akong kukunin. Pakiusap pakawalan mo lang ang anak ko. Hindi mo pa ba alam? Si Shubay, ay pera mo ang ginagamit para buhayin ako. Ang dinadala mo, ang batang iyan ay hindi dapat dumating. Dahil ako lang, ang karapat-dapat na magkaanak sa kanya. Ikaw. Ikaw. Huwag ka nang lumaban. Kahit mawala ka pa rito ngayon, hindi ka niya pupuntahan para iligtas. Sagutin mo ang tawag. Jiang Shubay, sagutin mo ang tawag. Hindi ba napaka-epal ng babaeng ito? Ginamit ko lang naman ang pera mo para siyang bantay ng bantay na parang babaeng eskandalosa. Akala ba niya kung wala siya ay hindi na ako mabubuhay? Tingnan mo, sa puso ni Shubay, daig ka pa ng isang aso sa kalsada. Shubay, samahan mo naman akong magmalling. Ang tagal na rin kasi nating hindi nakakapasyal. Pero, sige, papunta na ako. Magkita tayo sa mall. Sige po. Shuru Woxi, mas mabuting agahan mo nang ibigay sa akin ang posisyon ng Jiang. Jiang, para naman, kapag maganda ang gising ko balang araw, ay baka gawin pa kitang isang tagalinis doon. Alisin ang bata. Hindi. 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 Miss Chu, gising ka na? Doktor, nasaan ang anak ko? Ako. Nasaan ang anak ko? Miss Chu, makikiramay po ako. Maayos naman ang katawan mo. Magkakaanak ka pa ulit balang araw. Wala na ang bata. Anak. Patawad. Anak. Patawarin mo si Mama. Hindi kita nagawang protektahan. Umupo ka muna dyan para makapagpahinga. Shubay, kasalanan ko ito dahil na-spray ng paa ko. Naabala ka patuloy para alagaan ako. Wala yon. Ayos lang. Si Ate Ruoxy, hindi ba siya tumawag sa'yo ngayong araw? Siya? Hayaan mo siya. Mamaya na lang, bibisitahin ko na lang siya. Paano kung mayroon siyang mahalagang bagay na gustong itanong sa iyo? May bahay lang siya? Anong klaseng mahalagang bagay naman iyon? At saka, ang tungkol sa kanya ay hindi kasing importante mo. Alam ko namang pinakamahalaga ako para sa iyo. Ang sariling asawa at anak pinabayaan mo. Pero nandito ka kasama ang ibang babae. Lalabas na ang resulta ng pagsusuri. Puntahan na natin. Jiang Shubay. Walang hiya ka. Ruoxy? Ruoxy? Huwag kang magmali siya. Na-sprain kasi ang paa ni Shaksha. Kaya sinamahan ko siya. Ruoxy? Ang sugat mo? Siguro naman ay nagamot na. Ihahatid na muna kita pa uwi. Shubay, masakit ang paa ko. Umuwi ka na mag-isa. Babantayan ko muna si Shaksha.
Tara na. Jiang Shubay. Talaga bang balewala na sa iyo ang sarili mong anak? Anong sabi mo? Ang bata. Nawala na ang bata. Anong bata? Ruoxy, anong pinagsasabi mo? Shubay, tingin ko kay Ate Roxy ay hindi maayos ang emosyon ngayon. Mas mabuti pang umalis na muna tayo para hayaan siyang mapag-isa muna. Suzixia. Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita sa pagkawala ng anak ko. Masarap ba? Isinama ko si Shasha, na-spray ng paa niya, at mahihirapan siya. Ate Roxy, nag-aalala lang si Shubay na baka walang mag-alaga sa akin, kaya dinala niya ako dito sa bahay. Sigurado naman akong hindi ka magagalit, 'di ba? Jiang Shubay, ngayong nagdala ka na rito ng kabit, wala ka na talagang hiya, di ba? Anong kabaliwan iyan? Sabi ko na sa'yo, nag-iisa lang si Shasha. Tama na. Siya lang ba ang tao sa mundo, ganoon ba? Kailangan bang ikaw pa ang mag-alaga sa kanya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ate Roxy, maling-mali talaga ang tingin mo sa akin. Kung hindi ka komportable, aalis na lang po ako para hindi na makaapekto sa relasyon ninyong mag-asawa. Walang hiya ka. Juruoxy, humingi ka ng tawad kay Shasha. Asawa mo ako at paghihingiin mo ako ng tawad? Sira ba ang ulo mo o bulag ka? Ikaw ang nanakit, kaya dapat lang na humingi ka ng tawad. Bilis, humingi ka ng tawad kay Shasha. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa isang kabit. Ruoxy, magsasalita. Na lang ako pagbalik ko. Sure, Roxy. Wala na ang bata, bakit hindi ka pa rin nadadala? Bilisan mo nang makipagdiborsyo. Makakabuti ito para sa lahat. Masama kang babae. May gana ka pang magsalita. Ex-you, Roxy. Maging sunod-sunuran ka lang, iyan ang tama. Kung iisipin, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo pinilit na hindi bitawan si Shubay, sana ay walang nangyaring masama sa anak mo. Sino ba ang nagpabaya sa iyo? Napakawalang silbi mo at pati ang sariling anak ay hindi mo nagawang protektahan. Pagbabayarin ka ng langit. Anong nangyayari dito? Tumayo ka.
Gusto ko lang naman sana magpaliwanag kay Ate Ruoxy, pero hindi ko inaasahan na bigla siyang lumapit para saktan ako at itinulak pa ako. Ate Ruoxy, alam mo namang may sugat ang binti ko, bakit mo ginawa iyon? Ju Ruoxy, bakit ka nagkaganyan? Bakit ka naging ganyan? Anong pinagkaiba mo sa isang eskandalosa? Talaga bang mas naniniwala ka sa kanya? Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaan na api-apihin mo si Xiaxia. Wala kang puso. Napakasama mong tao. Anong sinabi mo? Sabi ko, wala kang puso. Ikaw! Shuro Woxy, ayusin mo ang pananalita mo. Kapag nagwala ka pa, hindi ako magdadalawang isip na ikulong ka at dalhin sa ospital para sa may sira sa ulo. Xiaxia, tara na. Lumayo tayo sa baliw na ito. Shuru Oxy, si Jiang Subay sa huli ay magiging akin din. Jiang Shubay, tapos na ang lahat. Sa lahat ng utang mo sa akin, unti-unti kitang pagbabayarin. Hello? Roxy, yung mga bagay na ipinapahanda mo, naisend ko na sa email mo. Sige, nakuha ko na. Hindi talaga nagkakamali si Yizao. Napaka-aasahan mo pagdating sa trabaho. Suzik siya, ito ba ay? Base sa nakalap na impormasyon, mula noong kolehiyo si Suzixia, nakikipag-ugnayan na siya sa iba't ibang mayayamang lalaki. Kahit nakuha na niya si Jiang Shubay, nakikipagkita pa rin siya sa ibang lalaki ng palihim. At saka, Ano pa? ayon sa ulat ng medikal, hindi naging maayos ang pamumuhay ni Suzixia, kaya matagal na siyang may sakit. Bagay na bagay pala siya kay Jiang Shubay. Pareho silang masamang tao. Pagkatapos nito, ano ang plano mong gawin? Huwag kang magmadali. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Sige po. Shubay, sa rami ng mga iginuhit mo, hindi ka ba napapagod? Basta para sa iyo, hindi ako kailanman mapapagod gumuhit. Magiging modelo kita habang buhay. Sige. Jiang Shubay, ang mga pangako mo ay kinalimutan mo na ng tuluyan. Ito ay gawa ni Shubay. Para sa akin, kapag nasira ito, kaya mo bang bayaran? Ito ang painting na ginuhit ni Jiang Shubay para sa akin. Kaya mo bang bayaran ito kapag nasira? Bakit? Hindi pa ba sapat na naparusahan ka sa bahay kahapon? Pumunta ka ba dito para humanap ng gulo? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dapat lang iyan sa iyo. Shuro Oxy,
may isang bagay na hindi mo pa alam. Sinabi sa akin ni Shubay na wala siyang ka-interes-interes na magkaroon ng anak sa iyo. Sinabi niya na nandidiri siya sa anak mo, na nasusuya siya sa anak mo. Kahit na maprotektahan mo pa ang batang iyan, hinding-hindi ka niya hahayaang tuluyang magkaanak. Manahimik ka. Ikaw, Makikipagdiborsyo ka kay Jiang Shubay. bakit parang gustong-gusto mong kunin ang basurang itinapon ko na? Sure, Roxy. Hanggang daldal ka lang talaga. Kung may kakayahan ka talaga, bakit mo pa rin hinahabol-habol si Jiang Shubay? Hindi ako katulad mo. Na hindi kayang mabuhay ng walang lalaki. Mabibilang mo pa ba kung ilang lalaki? Ang nakasama mo? Anong sinabi mo? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad ni Jiang Shubay na isang utu-uto na naniniwala sa mga kasinungalingan? Ikaw. Sure, Roxy. Huwag kang magsalita ng tapos. Ate Roxy, bakit mo ginamit ang kutsilyo para sugatan ako? Ako. Ate Roxy, alam kong galit ka ngayon. Kung sasaktan mo ako o mumurahin, tatanggapin ko ang lahat. Pero bakit kailangan mo pa akong saktan ng ganito? Ako. Shuru Oxy, sobra ka na. Talaga bang maniniwala ka lang sa mga sinasabi ng babaeng ito? Alam mo ba na siya ay... Kapag nagmura ka pa ng isa, itutumba talaga kita. Kasalanan mo iyan. Isang tanong lang. Naisip mo na ba na magkaroon tayo ng sarili nating anak? Anong ibig mong sabihin? Buntis ba si Ruoxy? Pero... Shoo! Ruoxy? Sabi ko sa'yo na hindi tayo nagmamadali sa bata. At sa tingin mo ba? Sa klase. Ng pag-uugali mo ngayon, maging mabuti kang ina. Ate Roxy, huwag mo nang pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan. Shubay, huwag ka na ring magalit. Ang pumatol sa ganyang klase ng tao ay hindi katumbas ng oras mo. Exu Ruoxy, buong araw ka nang nakasimangot. Hindi ka ba napapagod sa kamalasan mo? Umalis ka na? Ayaw na kitang makita. Plano ko na talagang umalis. Dahil tuwing nakikita ko kayong dalawa, nakakaramdam ako ng pagkasuklam. Ikaw. Mukhang hindi ka pa natuto sa mga pagkakamali mo ah. Pirmahan mo na ito. At aalis na ako. Ito. Ano ito? Hindi maaari. Hindi pwedeng makita ni Shubay na ang kasunduan sa paghihiwalay ang nakasulat dito. Dahil kung hindi, baka hindi matuloy ng maayos ang paghihiwalay niya. Shubay, hayaan mo na iyan. Tiyak na may gusto lang siyang bilhin pero wala siyang pambayad. Kaya pumunta siya rito para pagbayarin ka. Nakapirma na ako? Umalis ka na? At huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Ikaw. Anong nangyayari rito? Anong problema? Ito ay, Anong nangyayari rito? Anong sitwasyon ito? Umayos ka? Umalis na tayo. Bakit? Ikinahihiya mo na ba ako? Noong nanloloko ka, hindi ka naman nahiya? Nagawa talagang manloko ni Pintor Jiang? ang gwapo pa naman niya tingnan, pero ganoon pala siyang klase ng tao.
Makinig kayong lahat. Simula ngayon, ay bawal na siyang pumasok dito. Lumayas ka. Sige, sige, alis na tayo. Tingnan mo, kailangan mo pa ring ibigay sa akin ang pwesto mo, di ba? Hindi lang nawala ang anak mo dahil kahit buntis ka pa, hinding-hindi ka napapansinin ni Shubay. Lumayo ka sa akin. Ang baho ng hininga mo. Shuru Oxy, huwag kang masyadong mayabang. Sige na nga. Maganda ang mood ko ngayon kaya hindi na kita papatulan. Iligpit mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Baka sa kalsada ka pa matulog. Yizo, ayusin mo ang isang press conference. Pagkaraan ng 3 araw, opisyal ko nang ipapahayag ang pagbabalik ko sa North Group. Opo, aayusin ko na po agad. Saka isa pa, si Jiang Shubay, ang atraso niya sa akin at sa anak ko, ay kailangan niyang pagbayaran sa akin ng higit pa sa ginawa niya. Yizo, Masyado ka nang nahirapan. tapos na ang lahat. Kararating mo pa lang? Gusto mo bang magpahinga muna ng ilang araw? Hindi na po. Sapat na ang pahinga ko nitong nakalipas na mga taon. Yizo, salamat sa lagi mong pagtulong sa akin. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, dapat mong pamunuan muli ang North para naman ako ay makapag-relax at mag-enjoy din sa labas. Kumusta naman ang gagawing pag-aayos para sa press conference? Ang listahan ng mga inimbitahan para sa press conference ay handa na. Tingnan mo kung may kailangan pa tayong baguhin. Maayos naman. Ituloy niyo na ang plano. Sige po. Ruoxy! Ruoxy! Kasalanan ko ang nangyari ngayong araw. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nasaan na ba ang babaeng iyon? Bakit niya iniwan ang wedding ring niya dito? Ruoxy, bakit mo iniwan ang singsing dito sa bahay? Sure, Ruoxy. Anong pumasok sa isip mo at ginawa mo ito? Gusto mo akong taguan, ganoon ba? Sige. Huwag mong asahang hahanapin kita. Ano ang sabi mo? North Group? May gaganaping press conference? Bakit hindi ko alam to? Hindi po ba sinabi sa inyo ng inyong asawa? Dati, ang mga bagay na tungkol sa North Group ay ang asawa niyo po ang tumutulong na mag-ayos. Ganoon ba? Baka siguro nakalimutan lang niya. Ako. Naiintindihan ko na. Subay,
Narinig ko ang lahat. Ang walang hiyang si Shuru Oxy, siguradong dahil nakita niyang sobrang bait mo sa akin, kaya siya nagtatanim ng galit. Pati ang press conference ng North Group ay hindi sinabi sa iyo? Hindi ba't sinasadya niyang saktan ka? Gusto niya sigurong gumamit ng ganitong paraan. Para magmakaawa ako sa kanya, tama? Nananaginip siya. Kapag nagkita kami, sisiguraduhin kong parurusahan ko siya ng husto. Ikaw talaga. Masyadong mabait ang pinapakita mo sa kanya, kaya tuloy hindi ka na niya nirerespeto. Shubay, gusto mo ba? Natulungan kitang kumalma? Wag na lang. Wala ako sa mood ngayon. Sa ibang araw na lang. Jiang Shubay. President Zhao? Ngayon, syempre may oras ako. Sige, pero kailangang malinaw tayo. Dapat hindi kakaunti ang pera. Wow! Hindi nga matatawaran ang North Group, maging ang press conference ay napakarangya. Shubay, mamaya po ba ay makikita na natin si President ng North? Siyempre naman. Kahit hindi ko pa nakikita si President ng North, pero lagi siyang nag-i-invest sa akin. Sa pagkakataong ito, kung makikita ko siya, talagang magpapasalamat ako sa kanya. Opo. Matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga, matagal na rin. Sana ay magtulungan pa tayo sa hinaharap. Sige. Ikinagagalak ko kayong makilala. Sino siya? Tingnan mo, ang ganda niya talaga. Wow! Shuru Oxy. Sino ang magandang babaeng iyan? Sa taglay niyang itsura at dating, hindi siya mukhang ordinaryong tao. Hindi ko alam. Huwag mong sabihin, siya ang nasa likod ng pamamahala ng North? Ang masamang babaeng ito, anong ginagawa niya rito? Anong ginagawa mo rito? Huwag kang humarang sa daan. Alis. Shuru Oxy, sino ka sa akala mo? Bakit ganyan ka makipag-usap kay Shubay? Bakit hindi na lang ikaw nakabit ang magturo sa akin kung paano ka nangaakit ng lalaki at sumasama sa kama nila? Ikaw. Shubay, tingnan mo siya. Shuru Oxy, talaga bang gusto mong apihin si Asya? Hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin na inaapi ko siya? Jiang Shubay, ang mga mata at utak mo ay walang silbi. Ipamigay mo na lang iyan. Kapag nag-iskandalo ka pa, lumayas ka rito. Pinapaalis mo ako? Napakalakas ng loob mo. Si Shubay ay pinahahalagahan ng CEO ng North. Ang palayasin ng pesteng gaya mo ay madali lang para sa kanya. Shuru Oxy, kung may natitira ka pang hiya, umalis ka na ng kusa, huwag mo akong pilitin na ipahiya ka at palayasin sa harap ng lahat. Narinig mo ba? Bilis, lumayas ka na. Shuru Oxy, nababaliw ka na. Wala akong oras para panoorin ang drama ninyong dalawa. Wala na tayong koneksyon. Huwag mo na akong gambalain. Anong sinabi mo? Jiang Shubay, hiwalay na tayo. Divorsyado na tayo at ikaw mismo ang pumirma sa papel. Pumirma ako? Umalis ka na dito, ayaw ko nang makita ang mukha mo. Paano nangyari iyon? Matagal na pala silang hiwalay. Napakasamang lalaki, hinahabol pa rin niya ang babae. Narinig ko kanina, yung kabit na sinasabi ay ang babaeng nasa tabi niya. Siya pala ang sumira sa pamilya. Wala siyang hiya. Naalala mo na? Ikaw, niloko mo ako. Wala akong kaalam-alam na divorce papers pala iyon. Ang pagsasabi niyan ngayon ay kahiya-hiya lang, di ba?
Sinadya mo ito, niloko mo ako na resibo lang iyon, kaya ako pumirma. Hindi ko kailanman sinabing resibo lang ang papel na iyon. Hindi ba't ang kasama mo na nasa tabi mo, iyong mabait mong assistant, ang nagsabing yon? Ako. Nag-aalala lang ako kay Shubay. Tsaka, sadya mo itong itinago dahil plinano mo ang lahat, di ba? Shubay, halatang guilty siya, gusto niyang makipaghiwalay agad sa iyo para puntahan ang kinalolokohan niya. Anong sinabi mo? Shuru Woxi, maloloko mo si Shubay? Pero ako, hindi. Ikaw ang taong nagtaksil habang kasal pa. Tapos ikaw pa ang may ganang manira sa amin ni Shubay? Napakawalang hiya mo talaga. Sujixia, anong karapatan mong siraan ng puri ko? Siniraan ng puri? Mayroon kaya akong mga ebidensya? Tingnan ninyo ito. Ang babaeng ito ay walang delikadesa. At ang lakas pa ng loob na magkagulo rito. Churuoxi, kahit na pineke ko pa ang mga litratong iyon, bakit ngayong araw ay sisirain ko ng lubusan ang reputasyon mo? Hindi ko akalaing ganoon pala, na nanlalalaki si Shuruoxi. Napakasama ng babaeng yan. Kung noong unang panahon lang ito, pinarusahan na siya ng matindi. Mabuti pa nga ang asawa niya at hindi siya pinarusahan. Pinagpasensyahan na lang siya. Wala siyang hiya. Pintor Jiang, nabanggit po kanina ang inyong panloloko. Totoo po ba iyon? Sa pagtataksil po ng asawa nyo, talaga po bang wala kayong alam? Huwag na muna kayong magtanong, tumigil muna kayo sa pagtatanong. Shuruoxi, kaya mo pala ako niloko para makipaghiwalay. Dahil may iba ka na palang kinakasama, ang tagal mo akong nilinlang, may konsensya ka pa ba? Sinabi ko ng kasinungalingan lang iyan. Naniniwala ka ba sa akin? Niloloko mo na si Shubay sa napakahabang panahon at nagagawa mo pa ring magsinungaling? Shuruoxi, nagkaroon pa man din ako ng konting konsensya sa iyo at inisip kong kaawa-awa ka. Ngayon, hindi na ako maawa sa iyo muli. Ang babaeng ito ay dapat bigyan ng leksyon. Kahit ano pang sabihin nyo, siya pa rin ang iyong dating asawa. Hindi naman maganda na basta nalang manakit ng kapwa, di ba? Ikaw, Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang magkagulo rito? Sinong nagsabi sa inyong gumawa ng gulo rito? Dito gaganapin ang North Group na press conference. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gumawa ng gulo rito? Hindi ba ito ang nasa tabi ni President Shen, si Sekretarya Lin? Kung ganoon, darating din ba si President Shen ngayon? Anong lagay mo? Maayos ka lang ba? Ako. Sekretarya Lin? Ang babaeng ito ang nanggugulo rito. Palalabasin ko na siya agad. Sekretarya Lin, huwag po kayong magpapaloko sa babaeng iyan. Alam mo, magaling siyang magkunwaring kawawa. Sekretarya Lin, anong ginagawa niyo? Sa sinabi niyang iyon, mababa pa ang sampal na binigay ko sa kanya. At pati kayong lahat, hindi niyo man lang alam kung ano ang antas niyo. Alam niyo ba? Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga hangal na ito. Nagpapanggap ka pa rin? Shuruoxi, ang galing mo palang umarte. Jiang Shubay, panoorin mong mabuti. May inihanda akong magandang palabas para sa'yo. I-display mo sa screen ang dokumentong binigay ko sa'yo noon. Opo. Shuruoxi, si Shubay ay sa akin lang naniniwala. Walang silbi ang sasabihin mo. Huwag kang magmadali. Dahil mamaya ay may eksena ka rin. Tingnan mo ito. Hindi nga pangkaraniwan ang ugnayan ni Pintor Jiang at ng assistant na ito. Grabe, ito ang pinakamalaking balita ngayong araw. Ito. Ang mga nasa screen, hindi ba si Pintor Jiang at ang assistant niya yan? Tingnan nyo, ang dalawang ito. Matagal na palang may relasyon. Ganyan din kanina, di ba? Todo protekta pa siya sa kabit niya. Ano? Hindi. Peke ang lahat ng ito, gawa-gawa lang ang mga iyan. Bakit nung ako ang pinagbibintangan mo, totoo? Pero nung sayo na, naging peke na? Nakita nyo naman lahat kanina.
kung paanong ang dalawang ito ay nagtulong-tulungan laban sa akin. Sabi ng patayin mo yan. Gusto mo bang tawagin ko ang mga pulis para malaman kung totoo o peke ang mga litratong ito? Huwag na kayong kumuha ng litrato. Tumigil na kayo. Sabi ng tumigil na sa pagkuha ng litrato eh. Sure, Woxy. Sa tagal nating magkasama, ito pala ang plano mong gawin sa akin, hindi ba? Talagang mapanlin lang ka. Mula nang lantaran kang mga liwa at dinala mo pa ang kabit mo sa mismong harapan ko. Dapat alam mo na darating ang araw na ito. Ikaw. Sa ginawa mong ito, kahit lumuhod ka pa sa harap ko at magmakaawa, huwag mong asahang mapapatawad kita ng ganoon kadali. Bakit ka tumatawa? Ang kapal din ng mukha mo, no? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Wala ka namang panama sa akin kahit kailan. Sa bagay, dahil pumatol ka sa ganyang klaseng babae, hanggang dyan na lang talaga ang level mo. Ex-Shuru Woxy. Huwag kang masyadong kampante. Ako ang taong pinagkakatiwalaan ni North. Isang hamak na housewife ka lang? Anong ilalaban mo sa akin? Paano kung sabihin ko sa'yo na ako mismo ang may-ari ng North? Ano? Ano? Ang asawa ni Pintor Jiang ay siya palang si North, ang tunay na presidente. Ang galing niya itago yon. Dapat tawagin na siyang dating asawa. Binitiwan ng ginto. Para lang sa isang hamak na babae. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Ang presidente ay nag-divorce? Niloko ng kanyang asawa? Napakalaking balita nito. Hindi. Hindi maari. Paano mo naging pagmamay-ari ang North Group? Siguradong nagsisinungaling ka lang? Huwag po kayong maniniwala sa mga kasinungalingan ng masamang babaeng ito. Isa lang siyang matandang babae na ayaw na ng lahat. Hindi posibleng siya ang namumuno sa North Group. Tama. Sa loob ng maraming taon nating pagsasama, kung siya ang namumuno sa North, paanong hindi ko nalaman? Sure, Woxy. Nagagawa mo pang magpanggap na presidente, naghahanap ka ba ng gulo? Kapag lumala ang sitwasyon, hindi na kita mapoprotektahan. Kailangan ko ba ang proteksyon mo? Bitiwan mo ako. Umalis ka na ngayon din. Ikaw. Sure, Woxy. Sinaktan mo ako? Akala mo ba dahil nagpapanggap kang namumuno sa North, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo? Tingnan ninyong lahat. Nag-aalala lang si Shubay na baka mapahamak siya sa pagpapanggap niya, pero nagagawa pa niyang manakit. Tapos ka na bang magdrama? Isang lalaking nagtataksil, karapat dapat lang nasaktan. Gusto mo ring damayan siya? Sige. Shubay, pababayaan mo na lang ba? Nasaktan niya ako? Daladala ko ang anak natin. Buntis ka? Shubay, buntis ako. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Ikaw. Paano naman nangyari na mabubuntis ka sa anak ko? Sigurado akong... Sa tingin mo ba ay magsisinungaling ako tungkol sa bata? Hindi ka naniniwala sa akin. Ate Ruoxy, alam kong hindi mo ako gusto, pero walang kasalanan ang bata. Ang kapal din ng mukha mong sabihin yan sa akin. Sure, Woxy. Buntis si Shaksha? Hindi mo ba talaga matanggap na nagiging maayos ang buhay ng iba? Nakabuntis na nga ng iba? Nakuha pang magsalita ng ganyan? Napakawalang hiya niya talaga. Sinabi mo pa. Kawawa naman si Miss Yu. Napunta sa ganyang klaseng dating asawa. Nabuntis yung assistant, kaya natural lang na protektahan ni Pintor Jiang ang sarili niyang dugot laman, hindi ba? Hindi pa tayo sigurado kung may bata nga ba talaga. At kahit meron man, sigurado ka ba talaga? Na kay Jiangsu ba yan? Huwag mo akong pagbintangan. Kay Shubay lang, ang tunay na nararamdaman ko. Ang pagmamahal sa akin ni Shaksha ay hinding-hindi mo matatapatan. Bakit ba nabulag ako noon? At nagpakasal pa sa iyo? Ang mga salitang yan, dapat sa akin ang gagaling. Paano kaya ako nabulag noon? At kinuha kitang asawa? Alis, ang lugar na ito ay hindi mo pwedeng guluhin. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng security para kaladkarin ka palabas. Ate Ruoxy, huwag mo na kasing galitin si Shubay. Wala ring maidudulot na mabuti yan sa kahit kanino. Talagang pinoprotektahan mo ang babaeng yan at ang anak niya?
E paano naman ang tungkol sa anak natin? Anong bata? Linawin mo ang sinasabi mo? Buntis ka ba? Matagal nang wala ang bata. Ang masamang babaeng iyon, nagpadala siya ng tao para alisin ang bata ko. Tinawagan kita para humingi ng tulong, pero ano ang ginawa mo? Napakasama talaga ng kabit na iyan. Naging dahilan pa siya para mawala ang bata. Wala akong ginawang ganyan. Sa ginagawa niyang yan, hindi siya magtatapos ng maayos. Napakakulit naman ng babaeng ito. Kaunting pera lang naman ang ginastos ko sa iyo, di ba? Araw-araw kang nakabantay, parang isang palengkera. Akala mo ba talaga hindi ko kayang mabuhay nang wala siya? Ikaw? Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Kung alam ko lang sana? Sana. Sa studio ng sining, sinabi ko na iyon sa iyo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi pa kailangang madaliin ang tungkol sa bata. At isa pa, sa tingin mo ba, sa kalagayan mo ngayon, magiging mabuti kang ina? Nagkasala ka sa akin, at mas lalo nang nagkasala ka sa anak kong hindi man lang nakita ang mundo. Ako? Hindi ko alam? Kung alam ko lang sana, siguradong aalagaan kita ng mabuti? Pati ang bata. Ako. Tapos na ang lahat? Ngayong sinasabi mo iyan, may silbi pa ba? Shubay, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Niloloko ka lang niya. Niloko ka niya para makipagdiborsyo. Nagsinungaling siya na siya raw ang namumuno sa North Group. At ngayon ginagamit pa niya ang bata para lokohin ka. Huwag kang maniniwala sa kanya. Tiyak na alam niya na buntis ako, kaya sinisira niya tayo ng sadyang gumagawa ng gulo. Pero siya, ngayon sa sinapupunan ko, ito ang tanging anak mo. Isipin mong mabuti iyan. huwag na nating banggitin ang nakaraan. Ngayon, sa sinapupunan ni Xiaxia ang dinadala ay ang anak ko. Ako. Narito na si President Shen. Ito na ba? Ang kasalukuyang presidente ng North? Si Shen Yizhou? Ang gwapo niya. Balita ko ay wala pa siyang asawa. Sa tingin niya may chance ako? Huwag ka nang mangarap. Hindi para sa iyo ang isang gaya ni President Shen. President Shen, ikinagagalak ko kayong makilala. Ako nga pala si Jiang Subay. Mukhang hangal ang dati mong asawa. Hindi lang siya hangal, bulag din siya. Exuruoxi, anong pinagsasabi mong kalokohan? President Shen, ang babaeng ito ay puno ng kasinungalingan. Huwag mo siyang papaniwalaan. Tama po, President Shen. Isa siyang manloloko. Nagpapanggap pa siya bilang pinuno ng North Group. Paalisin niyo na siya. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ano? Pasensya na po. Huli na ako nang dumating. Ayos lang. Saktong-sakto ang dating mo. Bakit napakalapit niya kay President Shen? Posible kayang. Sa lahat ng panauhin, ang North Group ay nagdaos ng press conference ngayong araw upang ianunsyo ang isang mahalagang bagay. Ngayong araw, ipinahahayag ko na ang tunay na pinuno ng North Group ay opisyal nang nagbabalik. Mula sa araw na ito, siya na muli ang mamumuno sa North Group. Mahusay. Magaling. Ang pinuno ng North ay ang nasa tabi ko, walang iba kundi si Shuruoxi Mishu. Ganyan nga dapat. Si Shuruoxi nga talaga. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito?
Napakagulat nga nito. Totoo pala ang sinabi ni Miss Shu. Siya nga ang namumuno sa North. Mukhang yung dating asawa niya ay nagagalit dahil hindi na niya makuha ang gusto niya. Kaya nagawa niya siyang sira ng ganyan. Siya na nga ang nagtaksil. Siya pa ang may ganang manisi. Wala talagang hiya. Ikaw pala talaga ang namumuno sa North. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Wala kaming pakialam kung maniwala ka o hindi. Ang katotohanan na si Roxy ang namumuno ay hindi na mababago ng kahit sino. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako niloko? Sinabihan na kita dati. Naniwala ka ba? Mula simula, tanging kay Sujixia ka lang naniwala. Anong karapatan mo para questionin ako? Hiwalay na tayo. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Mga panauhin, totoong nagkaroon ako ng pangit na nakaraan sa kasal, pero tapos na ang lahat ng iyon. Ngayong araw, formal ko nang hahawakan ang North Group at pangungunahan ko ang grupo patungo sa mas malaking tagumpay. Magaling? Napakagaling. Napakaganda ng sinabi niya. Ang tapang. Si Miss Shu ay tunay na isang huwarang babae. Kumpara kay President Shen, parang pakiramdam ko ay mas kahanga-hanga si Miss Shu. Mga tauhan, kunin niyo ang dalawang yan at ilabas sila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ruoxy, pwedeng pakibitawan mo ako? Bitawan mo ako. Sandali lang. Alam ko na. Hindi mo ako matitiis. Simula sa araw na ito, formal nang babawiin ng North Group ang lahat ng suporta para kay Jiang Shubay at para sa kanyang art studio. Ruoxy. Ruoxy. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Ilayo siya. Ruoxy. 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 Hindi ko akalain na ang isang tulad ni Ruoxy ay ganoon pala talaga. Shubay, huwag ka nang magalit po. Hindi mo pa ba nakikita? Sina Shuru Oxy at ang President Shen na iyon, sa sobrang lapit nila, paniguradong matagal na silang may lihim na relasyon. Sa tingin ko ang tungkol sa bata, paniguradong imbento lang iyon. At kahit pa nagkaroon man, siguradong sa President Shen na iyon ang batang iyon. Takot siyang malaman mo ang totoo. Kaya sinadya niyang alisin ang bata at pagkatapos ay ako pa ang binibintang niya. Ang walang hiyang si Shuru Oxy na yan. Napakasama niya talaga. Akala ko pa naman ay umalis siya dahil sa nasaktan ko siya. Pero lumalabas na siya mismo ay hindi rin naman matino. Napakautal talaga nitong si Jiang Shubay. Sa iilang salita ko lang ay nalinlang ko na agad siya. Kayang-kaya ko siyang ikutin sa mga kamay ko. Dahil sa wala siyang respeto sa iyo, malamang ay matagal ka nang ikinahihiya ni Shubay. Siya? Isang hamak na si North lang siya? Hindi ko siya kailangan. Kapag naging isa na akong tunay na sikat na pintor, kahit lumuhod pa siya sa harap ko, hindi ko na siya papansinin. Shubay, sa sobrang galing mo, siguradong may iba pang mga tao na hahanga sa talent mo, naniniwala ako na magtatagumpay ka. Xiaxia, pumunta tayo sa ospital. Ano? Ano po? Kakasemplang mo lang. At syempre nag-aalala ako sa'yo, hindi ba? Punta na tayo sa ospital para ipasuri ka. Huwag. Kapag nagpunta tayo sa ospital, ay malalaman niya na hindi naman talaga ako buntis, di ba? Huwag na po, Shubay. Ang sarili kong katawan ang pinakamalam ko, kaya maayos lang ako. Pero, Hay nako. Sige na, sige na. Alam ko namang para sa ikabubuti ko ito. Bumalik na muna tayo sa art studio. Tara na, tara na. Ang nalalabing bayad para sa Jiang Shubay Studio ay bayaran na base sa kasunduan. Ang pag-upa sa studio ay tatapusin na bukas. Sekretarya Lin, magpadala ka ng taong magbabantay. Opo, President Shu. Proyektong Changteng, Young Artist Support Program. Sakto ang dating nyo. Tingnan nyo ang proyektong ito. Sa tingin mo ba, ay hindi niya gugustuhing makuha ang pagkakataong ito? Tutal, isang pintor na inayawan ng North gaya niya ay kailangang dumaan sa mabilisang paraan. Anong ibig mong sabihin? Sa ngayon sigurado akong hindi siya papayag ng ganoon lang.
kaya dapat nating samantalahin ang pagkakataon. Para tapusin na siya ng tuluyan. Naiintindihan ko. Gagawin mo ba ito ng personal? O ako na ang bahala? May utang siya sa akin, kaya ako mismo ang maniningil sa kanya. Shubay, anong nangyari sa iyo? Bakit galit na galit ka? Wala akong inspirasyon? 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 Naiintindihan mo ba ang inspirasyon? Huwag kang magmadali. Siguradong darating din ang inspirasyong iyan. Napakadaling sabihin para sa'yo. Hindi mo naman ako matutulungan. Alam kong nahihirapan ka, pero hindi mo dapat ibinubuhos ang galit sa sarili mo. Maghapon hanggang gabi, puro walang kwentang bagay lang ang sinasabi mo. Tingnan mo ang sarili mo. Bukod sa pagngasngas, ano pa ba ang kaya mong gawin? Shubay, ako. Tumigil ka na. Lumabas ka. Lumabas ka na. Umalis ka na rito. Palibhasa inutil at hindi makapag-drawing. Nakuha mo pa akong pagmalakihan. Akala mo kung sino ka. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ba ang sinasabi mo? Shubay, proyektong Changteng ay inilunsad ng gobyerno. Kapag napili ka, hindi mo na kailangang mag-alala sa pera habang buhay. Sa husay ko, napakadaling makapasok niyan. Pagdating ng panahon, titingnan natin kung paano pa magmamayabang si Shuru Woxi. Naintindihan ko. Ipapasa ang mga gawa matapos ang kalahating buwan. At sa oras na iyon, magkakaroon ng briefing para sa proyekto. At iaanunsyo ang mga pangalan, kaya huwag kang papalya. Shuru Woxi? Kapag nakuha ko na ang pwestong iyon, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Noong una, balak ko lang lokohin si Jiang Shubay. Pero mukhang totoo ngang buntis ako. Hayaan na. Hindi na mahalaga kung sino ang ama nito. Basta nandyan siya, hindi ako mawawalan ng pera. President Zhao, dala ko sa sinapupunan ko ang iyong anak. At ako, hindi naman masyadong malaki ang hiling ko. $5 milyong lang. $5 milyong? Nababaliw ka na. Alam kong mayroon kang ganyang kalaking pera. At kapag hindi mo binigay, paano na lang ang asawa mo? Sige na, magbabayad ako. Pero tandaan mo, ang batang iyan, kailangang alisin ang bata. Tsaka na kapag pumasok na ang pera, Ikaw talaga. anong gagawin ko? Narinig niya kaya ang lahat? Napakalakas ng loob mo. Napakalakas ng loob mo. Shubay, makinig ka sa paliwanag ko. Ako, Ang tungkol sa ating dalawa na ginawang paksa sa press conference ay alam na ng lahat ng tao. Gabi na,
At nagawa mo pang pumunta rito? Hindi ka ba marunong umiwas sa gulo? Chubay, alam ko naman po iyon. Pero nag-aalala rin naman ako sa inyo. Isa pa, alam na ng lahat na may anak na ako. Kung hahayaan mo lang akong mag-isa sa labas, hindi ito makabubuti sa iyong reputasyon. Tama ka rin. Sige, dito ka na muna tumuloy. Pero doon ka lang sa guest room matutulog. Bakit naman po? Galit po ba kayo sa akin? Siya. Kailangan kong ibuhos ang buong atensyon ko sa proyektong Changteng. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Naiintindihan ko po. Sige po, magpahinga na kayo. At huwag kayong masyadong magpagod. Sige na. Mabuti na lang at hindi niya narinig. Pinagpaguran ito ni President Xu dahil nag-overtime pa hanggang ngayon. Salamat. Para maparusahan si Jiang Shubay, baliwala lang ang pag-overtime na ito. Ang proyektong binanggit ko, totoo ngang nag-apply siya para doon. Natural lang iyon dahil wala siyang resources ngayon at wala ring koneksyon. Ang ganoong pagkakataon sa harap niya, hindi niya iyon palalagpasin. Bukod doon, may nalaman pa akong isa pang bagay, kaya naman nagtagal ako sa pag-overtime hanggang ngayon. Anong bagay iyon? Tingnan mo. Nagpaobserba ako sa kaniya noon kay Suzixia at gaya ng inaasahan, natuklasan kong nagkaroon siya kamakailan ng napakalaking utang sa pagsusugal. Anong iniisip mo tungkol sa kanya? Ipunin ang lahat ng kaniyang mga ebidensya at impormasyon para sa gaganaping briefing sa loob ng kalahating buwan. Gusto kong silang dalawa ay parehong parusahan. Jiang Subay, Suzixia, ang masasayang araw ninyong dalawa ay tapos na. Hindi ba si Jiang Subay ito at ang kaniyang kabit? Paano pa nila nakuha ang kapal ng mukha para magpakita rito? Sila ay mga artista. Kaya ba nating tularan sila? Kung ganoon din kakapal ang mukha ko, ay magiging pintor din ako. Mga mapanghusga na tao. Shubay, sigurado ka bang mapipili ka para sa proyektong Changteng? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi sa ganoon, syempre naniniwala ako sa iyo. Jiang Subay, wag mo akong bibiguin. Mukhang masayang-masaya. Silang dalawa. Hindi na sila makakatawa mamaya. Yizhou, pumunta ka na at gawin ang ipinapagawa ko sa iyo. Kung may mangyaring hindi inaasahan, sabihan mo agad ako. Xu. Ruoxi. Bakit ka tumatawag? Hindi ako tanga tulad mo, na pati sariling pangalan ay hindi matandaan. May lakas ka ng loob na magsalita sa akin ng ganyan? Ikaw? Ikaw na may sikat na sirang reputasyon, pagpapakita na ng galang ang pakikipag-usap ko sa iyo. Ikaw! Shubay, siya ang namumuno ng North Group ngayon, hindi natin siya pwedeng kalabanin. Pero hindi ko hahayaan na bastusin niya ako ng ganito. Alam ko, ang ibig kong sabihin, kapag nakapasok ka na, humanap tayo ng pagkakataon. Pagdating ng oras na iyon, pagbabayarin ko talaga siya. Sa tingin ko sa dalawang ito, siguradong may pinaplano silang hindi maganda. Ate Ruoxi, bilang pinuno ng North Group, hindi mo naman siguro kami pahihirapan? Kung hindi, nakakababa iyon ng dignidad. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Wala akong kapatid na nang-aagaw ng asawa. Tama po ang sinabi ni President Xu. Masamang babae, paulit-ulit mo akong ipinapahiya, paparusahan talaga kita. Dito gaganapin ang meeting para sa proyektong Changteng. Anong ginagawa mo rito? Kung ang katulad mo ay nakakapunta rito, syempre pwede rin ako rito. Ikaw lang? Kahit na ikaw ang pinuno ng North, wala kang alam sa sining? Hindi ka dapat narito. Nandito ako, dahil syempre sa iyo.
Pumunta ako rito. Dahil syempre para sa iyo. Anong sinabi mo? Maaari bang? Mahal pa niya ako sa puso niya? Shuru Woxi. Ngayon, sa pagitan niyo ni Shubay, ay wala na kahit anong ugnayan. Huwag mo na siyang kulitin. Takot na takot ka ba na baka agawin ko siya sa iyo? Huwag mong kakalimutan. Buntis ako ngayon, habang ang anak mo ay isa na lamang aksidenteng nawala sa mundo. Siya. Ayos ka lang ba? Tutulungan kita sa pagbangon. Sure Woxi, buntis si Shasha? Tinulak mo pa siya? Tao ka pa ba? President Shu, pakiusap. Huwag mong agawin si Shubay sa piling ko at huwag mong saktan ang anak ko. Masyado namang sobra si President Shu. Ano't ano pa man, buntis pa rin yung tao. Oo nga. Marunong dapat siyang magpatawad. Itong si President Shu, napakakitid ng utak. Pero sa totoo lang, kung ako si President Shu, hindi ko rin matitiis yan. Muntik na yon. Tapos ka na bang umarte? Kung hindi pa, maghahanap pa ako ng mas maraming tao para panoorin ang drama nyo. Anong mga pinagsasabi mo? Tinulak mo si Shasha? Kahit ikaw pa si President ng Norse, kailangan mong humingi ng tawad. Ganyan din ba ang iniisip mo? President Shu, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Nagsasapakan na ba sila agad? Napakabilis ng pagkakasampal na iyon. Sure Roxy, nababaliw ka na ba? Ayusin mo ang pananalita mo. At kapag sumagot ka pa, hindi lang isang sampal ang matatamo mo. Ikaw na. Chubay, tingnan mo siya oh. Ex siya? Siya? Huwag kang matakot. Ako na ang magpaparusa sa kanya. Sigurado ka bang dito mo balak gumanti? Papaalalahanan lang kita. Ang lugar na ito ay puno ng CCTV camera. Lahat ng bawat kilos mo ay nare-record. Suzik siya. Sabi mo kanina ay tinulak kita, di ba? Bakit hindi natin ipakita sa lahat ang kuha ng CCTV na ito? Huwag na lang siguro. Paano naman pwedeng huwag na? Sabi nyo kanina ay tinulak kita, kaya ipakita natin ang totoo para malaman nila. O baka naman, umaamin ka nang gumagawa ka lang ng kwento laban sa akin. Sure, Roxy, nananakit ka na nga. Ang tapang mo pang manigaw, kailan ka matitigil? Galit ka na agad? Dahil bulag ka sa katotohanan, huwag ka nang magpahiyang lalo rito. Ikaw. Shubay, huwag na nating patulan. Mas mabuti pang lumayo na lang tayo sa malas na ito. Dahil lang kay Xiaxia, hindi na kita papatulan. Pagkalipas ng araw na ito, kayong dalawa ay tuluyan ng mawawalan ng komportable sa buhay. Ang press conference para sa proyektong Changteng ay formal na magsisimula. Ngayon naman, batiin natin ang isang masigabong palakpakan para salubungin ang ating project leader na si Director Lee. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Ang proyektong Changteng ay isang pagtutulungan ng gobyerno at ng mga pribadong kumpanya na naglalayong tumuklas ng mga mahuhusay at batang artista. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat ng lubos sa co-project leader na si Miss North Group Exu Ruoxi. Dahil sa tulong ng isang mahusay na negosyanteng tulad niya,
ang ating proyekto ay naging matagumpay. Tayo nang anyayahan si Miss Shu sa entablado. Ano? Ang Shuruoxi na ito ay isa palang co-leader. Bakit lahat na lang ng magandang oportunidad ay napupunta sa babaeng iyan? Salamat po sa papuri, Director Lee. Ang North ay tumutugon lamang sa panawagan ng gobyerno. Mga ginoo at ginang, bilang leader ng proyektong Changteng, narito ako upang gumawa ng patas na plataporma at magbigay ng mas magandang pagkakataon para sa mga kabataang artista. Magaling! Maasahan talaga ang President Shu. Bihira na lang ang ganitong mabuting kumpanya. Kung mapipili lang sana ako sa proyekto, napakalaking tulong nito. Napakagandang pahayag, Miss Shu. At ngayon, akin nang ihahayag ang mga napiling kalahok. Jingran, Shu Zhe, Lin Yu, si Zhang, Yi Chuan, Paano mangyayari iyon? hayaan nating batiin ang mga napiling individual. May mali sa listahang ito. Ano ang sinabi mo? May nangyayaring anomalya rito. Dahil kung hindi, bakit wala ang pangalan ko sa listahan? Hindi lang siya napili, pagsasabihan na niya ang iba na may ginagawang mali. Anong klaseng tao iyan? Ibang klase rin siya. Halata namang wala siyang kakayahan, pero sinisisi pa niya ang ibang tao. Naiintindihan ko na hindi ka napili at normal lang na malungkot ka. Pero sa mga sinasabi mo, kailangan mo ng ebidensya. Kung wala kang ebidensya, naninira ka lang ng puri. Si Shuruoxi ang may gawa nito. Director Lee, si Shuruoxi ay ang dati kong asawa. Simula nang maghiwalay kami, palagi na niya akong pinupuntirya at ginagawa niyang mahirap ang buhay ko. Kani-kanina lang, itinulak pa niya ang buntis na si Xiaxia. Oo, tama iyan. Director Lee, ex-Shuruoxi. Galit lang siya sa akin, kaya naman, dinaya niya ang ilalaman ng listahan. Sinasabi ko na nga ba, pamilyar ang mukha mo sa akin. Ikaw pala, ang laman ng usap-usapan tungkol sa kalat na iskandalo na si Jiang Shubay. Ang lahat ng sinasabi mo ay mga hinala mo lang. Nasaan ang ebidensya? Ako. Asamin na Director Lee, wag mo na siyang pilitin. Siya, wala siyang maipapakitang ebidensya. Ngunit mayroon ako rito na makapagpapatunay na hindi nararapat mapili si Jiang Shubay dahil ang isinumite niyang obra ay galing sa panggagaya. Dahil ang mga gawang isinumite niya ay kinopya lang. Hala, paanong nangyari na kopya lang yon? Sila ay, Ano? anong nangyayari? Pagkatapos niyan, nagawa pa niyang pagbintangan ng iba ng pandaraya? Diyos ko po. Anong pinagsasabi mo? Kung nagsisinungaling man ako, malalaman mo rin mamaya. Sekretarya Lin, Malapit na ang huling araw ng pasahan. Anong gagawin ko ngayon? Teacher Jiang, itong sarili kong gawang painting, anong tingin niyo po rito? Hindi masama, pero sa parteng ito, hindi pa sapat ang kulay. Ganto na lang, iwan mo muna ang painting na ito sa akin
Aayusin ko muna para sa iyo. Saka mo na lang kunin kapag ayos na. Napakabait nyo naman. Maraming salamat po, Teacher Jiang. Sige, lumabas ka na. Napakaswerte ko. Nakuha ko ito ng walang kahirap-hirap. Nakita niyo naman lahat, di ba? Ang painting ni Jiang Shubay ay ninakaw lang mula sa gawa ng isa sa mga tauhan niya. Hindi siya karapat-dapat na mapili sa Changteng Project. Napakawalang hiya talaga. Siya na nga ang nanggagaya, siya pa ang may ganang manisi dahil hindi siya pinalusot. Ang mga ganitong tao, hindi karapat-dapat maging pintor. Nakakahiya talaga siya sa ating lahat. Paanong nagkaroon ka ng kopya ng CCTV? Ang buong art studio ay itinayo gamit ang pera ko. Ngayon, anong masasabi mo? Jiang Shubay, hindi lang panggagaya ang ginawa mo. Naninira ka pa sa amin. Sa tingin ko, wala ka ng karapatan pang maging isang pintor. Hindi, wag! Director Lee. Director Lee. Director Lee. Wag naman po sanang ganito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ang pagpinta ang buhay ko, nakikiusap ako. Miss Shu, mauna na ako dahil may lalakarin pa ako. Ikaw na ang bahala sa natitira. Sige po, asikasuhin niyo na iyan. Director Lee! Director Lee! Ako. Suzixia. Oras na para sa bahagi mo. Suzixia, oras na para sa iyong eksena. Ano? Dahil sa iyo ay nawala ang anak ko, hindi pa tayo tapos. Huwag. Huwag. Napakasama ng babaeng ito. Buntis din siya? Bakit nagawa niya iyon? Napakalupit niya, bakit hindi na lang mawala ang gaya niya? Hindi. Maling akala lang ito. Hindi ito totoo. Sure, Roxy? Itigil nyo ito. Huwag nyo nang ituloy. Huwag kang magmadali. Mayroon pa. Talagang kabit siya. Napakalandi niya at may sakit pa siya sa babae. Nakakadiri. Pati ang anak niya, hindi alam kung sino ang ama. Tigil na muna. Antingnan niyo ang mukha ni Jiang Shubay. Namumutla na sa galit. Shubay. Layas! Huwag mo akong hawakan. Shubay, ikaw. Simula pa noong una, niloloko mo na ako? Walang hiya ka. Dinala ko na ang tao. Nandito na si Suzixia. Hindi. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Suzixia, ang utang mo sa amin, kailan mo balak bayaran? Kailan mo balak magbayad? Ako. Kapag hindi ka nagbayad, alam mo ang magiging ganti sa iyo? Huwag mo kaming piliting gawin iyon. Kayong mga lalaki, huwag kayong manggulo rito. Shubay, iligtas mo po ako? Iligtas mo po ako, Shubay. Nakakadiri. Tara, Bitawan niyo ako. tara na. Bitawan niyo ako.
Halika na. Ruoxy, tapos na ang lahat? Tara na. Opo. Mga panauhin, nagtatapos na ang Changteng briefing dito. Sa ngalan ng North Group, nagpapasalamat ako sa inyong suporta. Para sa nangyaring kaguluhan ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Ang listahan ng mga napili ay iaanunsyo sa pamamagitan ng isang formal na abiso. Maraming salamat sa inyong lahat. Tara na. Sige. Ruoxy? Ruoxy! Alam mo naman na, naloko lang din ako ni Su Zixia. Tumigil ka na. Wala na akong gustong pakinggan. Lumayo ka sa akin. Naalala ko, may utang ka pa sa North Group na $3 milyong na multa. Ginoong Jiang, mabuti pang isipin mo muna kung paano babayaran ang perang yan. Jiang Shubay, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo rito. Tara na. Ruoxy. Hinding-hindi ako susuko. May nangyari sa art studio? Bumalik ka na rito agad. Mabuti naman at nakabalik ka na. Hindi ko na sila kaya, ikaw na ang kumausap sa kanila. Anong nangyayari? Bakit kayo nandito? Kuya Jiang, kalahating buwan na ang lumipas. Ang mga suweldo namin, maibibigay mo ba sa amin o hindi? Sabi mo noon, mababawi natin ang lahat dahil sa proyektong Ivy. Anong nangyari? Lumabas ang tungkol sa pangungopya mo. Ngayon, sino pang kukuha sa iyo? Huwag kayong mag-alala. Sandali. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Siguradong ibibigay ko ang mga sweldo niyo. Ilang araw? Hindi pwede. Gusto na namin ngayon. Tama, ngayon na. Ngayon na. Gusto namin ngayon na. Ngayon na. Hindi kami aalis hanggat hindi nyo kami binabayaran. Sige na. Ito ay... May laman pa ang card na ito? Bayaran mo muna ang mga sweldo nila. Ang matitira, kunin mo na. Sige na, kayong lahat? Sumunod kayo sa akin. Wala ka ng pera. Bakit nagpapanggap ka pa? Alam naman ng lahat na umaasa ka lang sa pera ng asawa mo. Ruoxy. Shubay, sa rami ng mga iginuhit mo, hindi ka ba napapagod? Basta ikaw, kahit gaano pa karami, hindi ako mapapagod. Mula ngayon, ikaw na ang magiging modelo ko habang buhay. Sige po. Roxy? Patawad? Nagkamali ako. Subay. Subay, iligtas mo ako. Hirap na hirap akong makapunta rito. Subay, wala na talaga akong magagawa. Bigyan mo ako ng $5 milyong. Tulungan mo ako. Pakiusap. Walang hiya ka? Hindi pa tayo tapos.
Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang bata kay Ruoxy? Kung bakit nakipagdumirosyo si Ruoxy sa akin? Nagsinungaling ka. Nabuntis ka sa anak ko. Shubay? Ako. Gusto lang talaga kita. Gusto mo ako? Sa tingin ko ang gusto mo ay ang pera ko. Dahil sa iyo, nawala ang anak namin ni Ruoxy. Ang bata mo ngayon ay hindi mo rin maitatago. Ano ang gagawin mo? Ang bata. Shubay? Tawagan mo ang 911. Noong nawala ang bata kay Ruoxy, mas nahirapan siya kaysa sa iyo. Hindi rin ako naging mabuti. Alam ko na hindi ako mabuting tao. Ruoxy, Jiang Shubay. Tapos ka na. Ruoxy! Pati na rin si Shu Ruoxy. Hindi ko siya patatawarin. Ruoxy, sa totoo lang, hindi mo na kailangang magpakapagod ng ganyan. Dahil nandito naman ako. Bakit? Pinagpapahinga lang kita, pero parang hindi ka pa kontento? Kung ganoon, hahayaan ko na lang ang lahat sa iyo. At magtrabaho ka na lang dyan ng husto. Paano kung panghabang buhay ito? Ayos lang sa akin. Depende na lang kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Ang ganda ng muscles mo, ha? Sa ginagawa nating ito, baka ma-misinterpret tayo ng iba. Hindi ba't mas maganda iyon? O baka naman, hindi ka kontento sa akin? Sige na nga. Ruoxy, ayoko lang talagang mapagod ka. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa iyo. Alam ko. Salamat. Hindi pa bayad ni Jiang Shubay ang utang niya. Sa ngayon, baka wala pa sa 300,000 dolyar ang pera niya. Paano pa siya makakabayad ng 3 milyong dolyar? Gusto kong ipamukha sa kanya na wala siyang silbi kung wala ako. President Shu, nagpipilit po si Jiang Shubay na makita kayo. Kasalukuyan po siyang hinaharangan ng mga security sa may tapat ng opisina. Ang Jiang Shubay na ito, talagang gumagawa siya ng gulo. Sabihin mo sa mga security, huwag siyang papasukin. Palayasin niyo siya riyan. Saka, kapag may sinabi siyang hindi maganda, patahimikin niyo agad ang bibig niya. Sige po, gagawin ko na po. Papasok lang ako para may makitang tao. Lalabas din ako agad. Nasaan si Ruoxy? Bitawan niyo ako. Sasama mong yan, gusto mo pang makita si President Shu? Mangarap ka. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi magagawang maging ganoon kamanhid ni Ruoxy. Ruoxy? Ruoxy, lumabas ka at harapin mo ako. Sabi ni President Shu, ayaw ka raw niyang makita. Anong sinabi mo? Ang sabi ni President Shu, kahit anino mo ayaw niyang makita. At lumayas ka na raw dito. Hindi. Hindi ako naniniwala.
Nagsisinungaling ka lang. Roxy, alam kong galit ka pa. Nakikiusap ako. Lumabas ka na at makipag-usap sa akin. Busalan niyo ang bibig niyan. Roxy, Itapon niyo siya sa malayo. Bantayan niyo at huwag hayaang lumapit muli. Opo. Huwag ka nang papalag. Lumayas ka na kung naintindihan mo. Ang sinabi namin, huwag ka nang manggulo rito. hindi maaari. Kailangang makita ko si Roxy. Anong ba kasing pakay mo at kailangang magtagal ka rito? Umuwi ka na ng maayos, hindi ba? Hindi. Dapat kong makita si Roxy. Hanggat hindi ko nakikita si Roxy, hindi ako aalis dito. At hindi ako susuko. Ikaw? Tabi? Roxy. Roxy. Pasensya na po, President Shu. Hindi, namin siya napigilan. Roxy. Sa wakas ay nakita na kita. Halos isang buong araw akong naghintay dito. Nagpautos na ako para linawin ito sa iyo. Ayaw na kitang makita. Roxy, alam kong galit ka, pero may dahilan ako. Ayaw kitang makita. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang ugnayan sa iyo. Jiang Shubay, noon mo pa sinasaktan si Roxy? Kung may natitira ka pang konsensya, huwag mo na siyang guluhin pa. Sa aming dalawa ni Roxy ito. Bakit ka nakikialam? Jiang Shubay? Tama naman ang sinabi ni Yishou. Wala kang karapatang pagtaasan siya ng boses. Roxy? Talaga bang kakampihan mo siya? Nakalimutan mo na ba? Ako ang taong mahal mo. Karapat-dapat ka bang bumanggit ng pagmamahal? Nakakasuka ka. Wala na akong anumang nararamdaman para sa iyo. Kaya huwag mo na akong habulin. Roxy? Naging gago ako noon. Nagkamali ako. Patawad sa lahat. Nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Alam ko na talagang nagkamali ako. Nakikiusap ako. Roxy, pagbigyan mo pa ako ng kahit isang pagkakataon. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Talaga po? Susunod ako sa kahit anong sabihin mo. Gumuhit ka ng larawan ko. Pero dapat itong base sa iyong alaala. Bawal tumingin sa litrato. At bawal ding humingi ng kahit anong tulong. Sige. Kung ganoon, magsisimula na ako ngayon din. Basta't mapatawad mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Kailangang hintayin mo ako. Babalik ako agad. Roxy, hintayin mo ako. Roxy, balak. Mo ba talaga siyang bigyan muli ng pagkakataon? Siyempre hindi. Humanap lang ako ng dahilan para lang paalisin siya. Tsaka wala rin akong sinabi na papatawarin ko siya. Bakit? Hindi. Ka ba masaya? O baka? Nagsiselos ka? Sa totoo lang, parang ganoon na nga. Dahil dati ay nawala ako sa katinuan. Naging bulag ako sa katotohanan. Basta, hindi na iyon mauulit ngayon. Sige. Tara na. Tara. Shubay. Shubay. Nagawa mo pa talagang iguhit si Shu Roxy? Ito ang nararapat sa guhit mo. Roxy! Roxy!
Sinira mo ang painting ko? Pagbabayarin kita. Parurusahan kita ng husto. Pagbabayarin kita? Bayaran mo ang painting ko. Walang hiya ka. Sinira mo ang painting ko? Managot ka sa akin. Walang hiyang lalaki. Walang kwenta. Pwe. Sure, Roxy. Hindi ka rin makakatakas. Ruoxy! Ruoxy! May tao ba rito? Pakawalan mo kami! Ruoxy! Ruoxy! Ikaw! Jiang Shubay. Nasaan ba tayo? Hindi ko rin alam. Ang natatandaan ko lang ay si Su Zixia. Siguradong ang masamang babaeng iyon, siya ang may gawa. Naitali tayo rito. Su Zixia? Su Zixia. Walang hiya kang babae. Pakawalan mo na kami agad. Su Zixia. Gising ka na agad at sumisigaw pa. Mukhang malakas pa ang loob mo, ah. Su Zixia. Pakawalan mo na kami agad. Kung hindi, talagang hindi kita mapapatawad. Jiang Subay, hindi mo pa ba nauunawaan ang sitwasyon mo ngayon? Ngayong araw, dapat mawala ka na dito. Nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka na saktan ako. Nababaliw ako? Oo, nababaliw na nga ako. Hindi ba nanggaling ito sa panggigipit nyo? Nung tayo pa, nangako ka pa naman na bibigyan mo ako ng pamilya. Pero ano? Hindi mo ako tinulungan noong nasa problema ako, pero ayos lang sana. Kaya lang, pinawala mo ang bata sa sinapupunan ko, dahilan para hindi na ako magkaroon pa ng anak muli. Dapat lang iyan. May utang kang buhay sa akin, at ngayong araw, dapat ay pagbayaran mo iyon sa akin. Su Zixia. Huminahon ka. Kung magkakaganyan ka, walang problemang malulutas. Alam kong may mga utang ka. Kapag pinalaya mo kami, ako na ang magbabayad noon para sa iyo. Sure, Roxy. Tingin mo ba paniniwalaan ko ang kasinungalingan mo? Hindi mo ba alam kung gaano kadiri sa paningin ko ang pakunwari mong pagkakawang gawa? Makukuha ko na sana ang pera ni Jiang Shubay, pero dahil sa iyo, nawala ang pera pati na rin ang anak ko. Su Zixia. Huwag kang lalapit. Sa akin ka na lang maglabas ng galit. Huwag mo siyang hawakan. Dahil ba may Shen Yizhou na siya ngayon, ay kailangan mo na siyang protektahan? Sabagay, dahil mukhang sobra kang ang nagsisikap na protektahan ang iyong amo, malamang ay talagang pagbibigyan kita. Su Zixia, huminahon ka lang.
Suzixia. Ang kamay ko! Suji siya. Isang krimen ang ginagawa mo. Sinasabi ko sa'yo, Pagbabayarin kita sa harap ko ngayong araw. Akala mo ba matatakot pa ako? Roxy, huwag kang matakot. Ako, kaya pa kitang protektahan. Sus, sa hitsura mong iyan na parang basang sisiw, huwag mo akong patawanin. Noon nga hindi mo na protektahan ang anak mo? Ngayon pati sarili mo hindi mo mailigtas? Isa kang basura. Suzixia. Itigil mo na ito. Kahit patapusin mo kami, walang magbabago. Manahimik ka. Kahit mawala pa ako, isasama ko kayong dalawa. Hindi siya makakatakas. At ganoon ka rin. Hindi ba sabi mo noon, bulag si Jiang Shubay? Ngayong araw, paparusahan ko talaga ang mga mata niya. Wag, please. Hindi dapat. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Nagmamakaawa ako, palayain mo na ako. Ngayon alam mo na ang matakot? Huli na ang lahat. Tingnan mo ang sarili mo. Paralisado na ang mga kamay mo. At bulag ka na rin. Isa ka na lang talunang walang silbi. Ay, nakalimutan ko. Hindi mo na nga pala nakikita. Hindi ko na makita. Hindi ko na makita. Ruoxy. Hindi na kita makita. Ruoxy. Pagbabayarin ka ng langit, Suzixia. Siguraduhin mo munang makakalabas ka rito ng buhay bago ka magsalita ng ganyang mga kalokohan. Dahil sa inyong dalawa ni Jiang Shubay, ngayong araw, sisiguraduhin kong wala na kayong kawala rito. Huwag mong sasaktan si Ruoxy. Susubukan niyo pang tumakas? Tigil? Huwag kang malikot, Suzixia. Suspek ka sa pagkuha ng tao at pananakit na humantong sa trahedya. Sumama ka sa amin. Bitawan niyo ako. Lakad. Ruoxy, okay ka lang ba? Kasalanan ko ang lahat? Hindi kita naisama sa ligtas na lugar. Ayos lang ako. Konting-konti na lang. Isang iglap na lang. Mabuti na lang at hindi ka nasaktan. Talagang maayos na ako. Ruoxy, sama-sama tayong pumunta sa ospital. Sa ngayon, matatag na ang lagay ng pasyente, pero naputol ang ugat sa kanyang kanang kamay, wala na siyang makita sa kanang mata, napinsala rin ang bahagi ng kaliwang mata, malubha ang naging epekto sa paningin niya. Masyadong mahirap ang gagawing pagpapagaling sa kanya, kaya dapat kayong maging handa. Yizhou, pumasok na tayo sa loob. Ruoxy? Ruoxy! Ikaw ba yan, Ruoxy? Dinalaw mo ba ako? Ruoxy! May ilang mga bagay na dapat kong linawin sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ano ang lilinawin? Sa ngayon, mayroon na akong bagong buhay. Ayaw ko nang gambalain mo pa ako muli. Tungkol sa bayarin sa gamot, huwag kang mag-alala. Magpahinga. Ka lang ng mabuti.
Roxy? Aalis ka ba? Hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Roxy, alam ko na ang pagkakamali ko. Ang pagbisita rito ni Roxy ay dahil sa pagpapahalaga niya sa pinagsamahan ninyo dati. Kung patuloy mo siyang guguluhin, mas lalo mo lang siyang mahihirapan. Jiang Shubay. Mula ngayon, wag na tayong magkita pang muli. Tara na. Roxy! 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 Roxy? Roxy! Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Bumalik ka na rito. Ang resulta ng hatol kay Suzisha ay lumabas na. Habang buhay na pagkabilanggo. Sige, naintindihan ko. Tungkol naman kay Jiang Shubay, nakalabas na siya ng ospital kahapon. Mayroon pa ba? Sabi ni Sekretarya Lin, handa na raw ang exhibit para sa proyektong Changteng. Gusto mo bang huminto muna sa trabaho sa hapon para sabay tayong pumunta doon? Sige. Tatapusin ko lang ang 2 pahinang ito at sasamahan na kita. President Xu, pakiramdam ko, hindi ka na kasing lambing gaya ng dati sa akin. Tutal naman ay ako ang boyfriend mo. So ang ibig mong sabihin, ayaw mo na? Hindi Ang gusto ko lang itanong, kailan ba magiging ganap? At seryoso ang pagiging boyfriend ko sa iyo? Depende iyan sa gagawin mo. Naintindihan ko na, mahal kong President Xu. Sige na, babasahin ko muna ito. Pagkatapos nito, ay aalis na tayo. Roxy, salamat sa pagpili mo sa akin. Dapat nga ay ako ang magpasalamat sa iyo. Salamat dahil lagi kang nanatili sa tabi ko at binigyan mo ako ng lakas ng loob na pumili muli.